May tigil pasada, may mahalang crudo at baka magtaas ang pasahe. Paano ng bakasyon para sa Semana Santa? Nasa PTEX ngayon ang ating News 5 correspondent Gerard de la Peña, GDP. Taon-taon na lang tradisyon natin na magamit natin yung phrase na hindi mahulugang karayom, dagsa ng mga tao, at kung ano-ano pang mga napaka-creative at napaka-original at bagong-bagong mga phrase. Opo. Pero, ngayon ba maa-apply ba natin yan sa PTEX sa pagkakataong ito? Lord, unang-una, never ko ginamit yun. Wala ko sinabi ikaw, sabi ko, hindi pa ganun tayo. kasiksikan dito sa PTEX sa ngayon. Although na-observe ng PTEX management na medyo tumaas yung passenger volume by about 5 to 10% compared sa mga ordinaryong araw. Parang nag-a-average siya sa ngayon sa about 180,000 passengers a day. Ang normal natin around 150 to 170 thereabouts. Ngayon, ang problema dito, Lord, hindi pa ganitong karami, hindi pa talaga siksikan dito sa PTEX. Pero ang problema, nagkakaubusan na ng ticket. Yan yung una laging natin tinitingnan kung ano yung availability ng ticket. So kanina, sinilip natin yung mga ticket booth, fully book na yung ilang mga bus companies, lalo na yung mga papuntang Daet at saka sa Naga. So, ngayon, tinanong natin ng LTFRB, anong gagawin nila? Mag-i-issue ba sila ng special permits para may karagdagang bus yun na babiyahe? Yes daw, merong around 1,300 buses na pwedeng idagdag. But, Lord, Denise, ang problema dito pati, ang kwento sa atin ng PTEX management, may mga bus companies na nag-express ng kanilang intent na hindi ganun karami yung ide-deploy nilang mga bus ngayong Semana Santa dahil nga sa mahal ng crudo natin may mga certain destinations like Batangas, Nueva Ecija and Pangasinan, medyo reduce na yung mga trips dyan. Pero itong Bicol, same pa rin naman, pero bakit nagkakaubusan? Ang sabi sa atin dito, naniniguro kasi yung mga bus companies na bago sila umalis, punong-puno yung bus. So, kung hindi puno, hindi tutuloy kasi nga naman sayang yung diesel. So, ang mangyayari niyan, maraming mga pasahero yung maghihintay para mapuno yung bus or para makabuo sila ng isang buong trip bago magkaroon talaga ng isang trip, Lord. Parang pabalik, GDP, dapat sigurado rin sila. Okay, sabi mo GDP, nag-spike ng konti yung number ng mga pasahero, no? Pero ang presyo ba ng ticket, stable, yun pa rin, nagbago o may tinaas ba kahit papaano? Lord, in theory, dapat pareho lang. Kasi kung maaalala natin, about last week or 2 weeks ago, nag-increase sila ng inaprubahan ng LTFRB yung fare hike ng mga provincial buses. Pero eventually, si Presidente yung bumawi, wag mo nang ipatupad ito in consideration nga of commuters. But kanina, may mga nakausap tayong mga commuters dito at ang nakwento nila, parang nagdoble yata yung presyo ng kanilang pasahe, especially yung mga papuntang Naga. Now, hindi authorized yan in theory, hindi siya authorized. So, kung may reklamo yung ating mga kapatid tungkol dito sa mga presyo ito o sa serbisyo ng bus, pwede silang magsumbong sa LTFRB. Alright. Maraming salamat sa iyong ulat. Ang ating News 5 correspondent at papasalamat tayo sa kanyang oras, Gerard de la Peña. Thank you, GDP.